Okay, naka 2 hits po tayo ngayong linggo mga kabihero. 2 hits dahil yung nakaraan po nung 9, kumuha po tayo ng pasahero sa bahagi ding ito ng San Juan City. At sa kadugtong din pong kalsada ay muli dito po tayo na-dispatch. At 2 bus din po ulit kami. At isang lugar din lang po yung pupuntahan. Sila po'y dadalahin natin sa Laia katulad nung biyahe natin nung 9. At magkaiba lang po yung resort. Yung pong nakaraan ay Sibirina Beach Resort. At ito naman po ngayon ay doon sa Kabayan Beach Resort mga kabiyahero. So mag-aalas 4 po ng umaga. At tayo po ay nandito na at naghihintay na po ng mga isasakay nating mga pasahero mga kabiyahero. Katulad ng dati, may kasikipan din po yung kalsada. Okay, alas 4:15. So oras na po, i-check na po natin kung kompleto na po ba yung ating mga pasahero para maaga po tayong makaalis. Kimi. Ayan ang page mo. Hello po. Okay, alas 4:30 na po at kompleto na po yung ating mga pasahero. So lalakad na po tayo. Ito po yung Mariano Marcos Street. Sa dulo po niyan ay Felix Manalo Street. Then kakaliwa po tayo doon. Lalabas po tayo ng Kalintong at gagamit po tayo ng Shoe Boulevard patungo po sa EDSA. At nang makuha po natin yung South Luzon Expressway na siya pong ating gagamitin patungo po sa lalawigan ng Batangas mga kabihero. So tara, habang maaga pa, lakad na po tayo. So ayan, ito na po yung F. Manalo Street mga kabihero. Kakaliwa na po tayo rito. Maiksi lang po ito. Matatanaw na po kaagad natin dyan sa may kurbada yung pong Kalintong mga kabiyahero. So katulad po ng dati, bago po tayo magpatuloy ng ating biyahe, muli po tayong huminto dito po sa isang Petron gas station dito po sa loob ng Star Tollway. At magbibigay po muna tayo sa kanila ng maikling oras ng stopover mga kabiyahero. Punong-puno po yung gas station. Dito na po tayo sa gilid mismo ng expressway na kaparada mga kabiyahero. So iuusog na lang po natin mamaya kapag nabakante na po doon sa loob mismo ng gas station. Okay, minus 15 bago mag-alasot sa mga kabiyahero. Narating na po natin yung bus parking area po nitong Kabayan Beach Resort. So nagbababaan na po yung ating mga pasahero. Ayan, minsan ko na pong naipakita sa inyo itong Kabayan Beach Resort na ito. At susubukan po ulit natin tingnan kung may nabago po ba pagkalipas ng mahigit 1 taon yata po o 2 taon na hindi po tayo napupunta rito. So ayan, mga ilang metro din po yan mula dito sa parking bago marating po yung mismong swimming area at yung mga cottages na kanila pong gagamitin mga kabihero. Dahil yung pong loob mismo doon sa gilid ng dagat, mga light vehicles lang po yung pinahihintulutang pumasok. Dahil malalaki nga po yung bus, dito lang, hanggang dito lang po tayo paparada. So pasahero na po yung bahalang maglakad papunta roon at maglakad pabalik mamaya kapag tapos na po yung kanilang activities. So yamang nakababa na po lahat ng ating mga pasahero. Bago po tayo magpahinga ay magtutungo na po tayo doon sa tabing dagat para makita po natin kung nagkaroon ba ng mga pagbabago. Ang napansin lang po natin, may mga bagong reformist na mga dati ng establishment po na nandito sa loob nitong Kabayan Beach Resort mga kabiyahero. So pinipinturahan, may mga nadagdag na ilang siguro mga ginagamit pa rin nilang extension ng kanilang mga hotel rooms mga kabiyahero. Yun po yung napansin natin dito. Oy, sandali po at nag-ring po yung ating cellphone.
Baka po importante yung tawag. Titingnan ko lang po sandali mga kabihero. Ayun. Maliban sa miss call ay mayroon na rin po palang mga messages na dumating dito sa aking messenger mga kabihero. At may impormasyon po na yung isa po sa pinaka-close kong kamag-anak ay nandito rin daw po sa areang ito mga kabihero. So bago po tayo magpatuloy ng ating gagawin pag-iikot doon sa dagat, titingnan ko po muna kung magpapangita po kami dahil dekada na po ang binilang na hindi po kami nagkikita ng aking kamag-anakang ito mga kabihero. Saan? Asa si Motoy? So ayan, nakatagpo tayo ng pinsan nating kababayan. Nagkataon, nandito rin po sila dahil sa isang wedding event ng aming pinsan. Makikipagkumustahan po tayo. For almost 2 decades, hindi pa ho kami nagkita ulit. Natagalan kasi sa Hong Kong itong babaeng ito. Ay, sa Taiwan pala, hindi sa Hong Kong. Agoy! Tagal na. Wow, higit 2 dekada. Ni ano? Okay si Ate Bibi. Ano na ko sa anak ko? Kay Delia Bunso. Ha? Anak ko kay Delia Bunso. Ano ito? Eric Gami. Nagkita. Asa si Mutoy? Ay, agoy! Ambas ka na sa kabilang bata. Oo. Tara, nagkasama ka na ba? Dami. Ha? Parang kuya simpleng ah. Ito si... Ako muna ito. Alin? Ano ito? Bunso. Oh, ito kay Elmer. Yung bunso. Yan din yung mukha niya sa sa profile. Oh, yung anak kay Ricapi, oh. Hindi ka na uwi. Ha? Hindi ka na uwi. So, ayan. Ang aking pinsan na si Mutoy at si Ora. Walang pagbabago. Mula doong aming kabataan. Akala ko magbabago ang ugali niya. Hindi. Pagkakita po sa akin, dahil matagal na nga po kami hindi nakikita, ay katulad ng dati, yakap pa rin ang pambati niya sa akin mga kabiyahero. Napakabait po ng pinsang kong ito. So, kasal po nung anak ng isa sa aming kamag-anakan, kung kaya't yung mga pamilya po ng Indriga sa aming pong mother side ay nagkataon po na nandito rin. Sa layo na sa Narciso Quezon dito sa Batangas, ay dito po sila nagpakasal. Dumayo po sila ng kasalan at ito pong White Cove Resort ang kanila pong ginamit na reception at kanila pong tinulugan ng ilang araw mga kabiyahero. So, medyo napahaba na po tayo mga kabero. Sa susunod ko na lang pong video ipakikita sa inyo yung akin pong paglalakad-lakad dito po sa Kabayan na Beach Resort mga kabero. So, hanggang dito lang po. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. So bago po tayo tuluyang magpaalam, shoutout po kay Motoy at Ora Magbuo at sa amin pong Indriga Clan na nagkita-kita po kami sa lugar na ito.